Nakatakdang ipresenta ng Department of Education ang recovery plan ng pamahalaan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan daw ay upang tumaas ang overall performance ng mga estudyante sa bansa pagdating sa ibang mga aralin. Alamin ang kabuuan ng balita sa report ni Criza Lopez. Pero hindi significant ang difference na to. So yung increase o kaya yung decrease has nothing to do with performance level. So tama ang Nilinaw ng dalawang opisyal ng Department of Education na walang malaking pagkakaiba ang nakuhang score ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA na nakuha nitong score noong 2018. Ayon kay Undersecretary Michael Powa, nagkaroon ng kaunting improvement sa math at reading, subalit bumaba ng 1 punto sa science ang Pilipinas. Is here to give you probably the specifics or the details, but the general, siguro the general notion pagdating sa resulta is wala namang ganong kalaking difference yung ating 2018 and 2022. Merong slight increase in terms of scores sa math, 7 points. Sa science, bumaba tayo ng 1 point. Pero hindi significant ang difference na to. So yung increase o kaya yung decrease has nothing to do with performance level. So tama ang sabi mo kanina, talagang nananatili tayo sa low proficiency level. Bilang hakbangin upang mapabuti ang overall performance ng mga estudyante sa bansa, ipinakita ng kagawaran ng kanilang National Recovery Program sa Pangulo sa isang pagpupulong. Kabilang dito ang National Recovery sa English, Math, Science at Reading. Sa darating na January 12, sisimula na rin ng DepEd ang Catch Up Friday program. Gayon din, ibinahagi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sa tingin niya na dapat pang masolusyonan sa sektor ng edukasyon. Una na rito ang kalidad ng pagtuturo ng mga guro. Suhestyon ng Pangulo, kailangan bigyan at turuan ng bagong teknolohiya ang mga guro at mailinya ang mga kakayahan ng mga guro. Sunod dito, kailangang tutukan ang mga nutrisyon ng mga estudyante sa pamamagitan ng mga feeding program. Bukod sa community-based feeding program ng Department of Social Welfare, partikular ang food stamp, may nakalaan din na pondo ang DepEd para sa mga school-based feeding program. Ayon kay Powa, noong nakaraang taon, may nakalaan na 5.6 billion pesos para sa feeding program. Ngunit tumaas ang pondo na inilaan para rito na 11.7 billion pesos na. Masasakop nito ang mga feeding program para sa buong taong 2024. Nataas na po natin yung budget na yan this year to 11.7 billion. What does that mean? It means na dahil sa pagtaas ng pondo, kung dati ay nasa 120 days lang ang feeding natin, ngayon po masasakop na natin yung buong taon. But of course, the President wants us to still see kung ano pang enhancements na magagawa natin dahil napaka-importante ng nutrition. No? Sa kabilang banda, sinabi rin ni Powa na kasama sa tututukan ng DepEd ang kaso ng bullying, hindi lamang sa loob ng paaralan kundi sa iba't ibang social media platform. Naniniwala ang kagawaran na base sa pag-aaral ng PISA na isa rin ang bullying sa mga nakakaapekto sa performance ng mga estudyante sa paaralan. Nakakaapekto, sabi nga dun sa PISA results, talagang nakakaapekto yung bullying sa performance nila sa exam. There was really a correlation made by the PISA results. No? Samantala, ayon kay Undersecretary Gina Gonong, hindi man mabilis na maabot ng DepEd ang minimum level for proficiency, ngunit target daw ng kagawaran na unti-unting tumaas ang level ng pagkatuto sa bansa. Ipagpapatuloy raw ng DepEd ang mga reforma na nasimulan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Hanggang maabot natin yung minimum level of proficiency. Alam naman natin na hindi ganoon kabilis ang pag-increase ng proficiency level. It takes years bago talagang ma-develop ang mga estudyante natin. So we'll just have to continue doing the reforms that we have started in this administration. Para sa UrTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.